PBA, ito ang game. Ito ang game, ito ang game. Game ko, PBA. Sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association, iilan lang ang naging sentro ng atensyon. Hindi lang dahil sa taas, kundi dahil sa kakaibang estilo ng laro. Isa sa mga pangalang ito, Marlo Aquino, isang higante na hindi lang umasa sa laki, kundi sa diskarte, tapang at determinasyon. Ipinanganak noong October 7, 1972, si Marlo Aquino ay lumaki sa isang simpleng buhay kung saan ang basketball ang nagsilbing daan upang mabago ang kanyang kapalaran. Sa kanyang murang edad, kapansin-pansin na agad ang kanyang tangkad. Ngunit higit sa lahat, napansin ng mga coaches ang kanyang natural na instinct sa depensa at rebounding. Sa Philippine Basketball League or PBL, dito unang nasilayan ng publiko ang potensyal ni Marlo. Hindi siya flashy pero epektibo. Sa PBL, nagwagi siya ng multiple MVP awards at dito rin ipinanganak ang isa sa kanyang pinaka-ikonikong galaw, ang tinaguriang Kili-Kili Shot. Para sa maraming fans noon, imposible. Isang napakatangkad na player na kayang mag-shoot sa ilalim ng depensa, gamit lang ang ganong diskarte. Noong 1996 PBA draft, napili si Marlo Aquino bilang first overall pick ng Ginebra San Miguel. Isang malinaw na patunay ng mataas na tiwala ng liga sa kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, pinatunayan niya na karapat dapat siya sa unang pick. Sa kanyang rookie year, nakamit niya ang bihirang parangal na halos hindi naulit sa kasaysayan ng PBA. Rookie of the Year, Best Player of the Conference, Defensive Player of the Year, kasama na rin ang mythical first team. Isang rookie na agad kinilalang elite sa opensa at depensa. Marami ang nagsabing ito na ang sentrong maghahari sa PBA sa susunod na mga dekada. Isa sa pinakatumatak na yugto ng kanyang karera ay ang 1997 Commissioner's Cup. Sa finals, pinakita ni Marlo ang kanyang dominasyon sa ilalim ng ring, rebounds, putbacks at crucial defensive stops. Dahil dito, kinilala siya bilang Finals MVP. Sa paglipas ng mga taon, lumipat siya sa iba't ibang koponan. Ngunit nanatiling mahalaga ang kanyang papel, lalo na sa Santa Lucia Realtors. Kasama ang Santa Lucia, naging bahagi siya ng kanilang unang PBA Championship noong 2001 Governor's Cup at muling nagkampiyon noong 2007-2008 Philippine Cup. Para sa fans ng Santa Lucia, si Marlo ang haligi ng depensa, ang tahimik na leader na gumagawa ng maruruming trabaho para manalo ang koponan. Hindi man ganun kilala bilang scorer na mataas ang average, naging natatangi si Marlo dahil sa kanyang estilo. Hook shot sa magkabilang kamay, kilikili shot sa masikip na depensa, shot blocking timing kaysa brute force, positional defense at boxing out. Hindi siya pinakamabilis, ngunit matalino. Hindi siya palaging nasa highlight reel, ngunit palaging ramdam ang presensya. May mga nagsasabing minsan ay hindi niya lubos na naabot ang buong potensyal niya. Ngunit para sa marami, sapat na ang kanyang naging kontribusyon upang tawagin siyang alamat. Tulad ng lahat ng atleta, dumating din ang panahon ng pagbaba ng performance. Ngunit kahit hindi na siya ang pangunahing bituin, nananatili siyang respetadong veterano. Sa mga huling taon niya sa liga, ginampanan niya ang papel bilang mentor, enforcer sa depensa, at locker room presence. Sa kabuuan ng kanyang karera, si Marlo Aquino ay kinilala bilang isa sa 40 greatest players ng PBA, isang patunay ng kanyang epekto sa liga. Para sa mga fans, si Marlo Aquino ay simbolo ng isang sentrong hindi kailangan maging maingay upang maging mahalaga. Isang higanting tahimik pero matatag. Isang alamat na nananatiling nakatayo tulad ng isang tunay na skyscraper.